Yo, what's up sa mga boss, Lodi, Amo, tropa natin, Repa, Pips, Pep, Pet, Malu na mga apport natin na nandyan. You know what it is, yo. Ito na naman tayo sa panibago nating session ng solo cast together. Syempre with si Chavez ang inyong lingkod ngayong gabi. So, ngayon, ang topic natin, medyo excited akong pag-usapan to kasi this is something about music, no? Kanina kasi nagsa-sound trip ako. Tapos, ano lang, parang sobrang random nung mga playlist na nag-play dun sa YouTube Music ko. Grabe, mga kanta ko talaga nung anong kabataan ko. Parang nagsimula siya sa OPM. Yung mga kanta ng Hale, mga kanta ng Six Cycle Mind, mga kanta ng Sponge Cola, mga kanta ng Hilera, Chico Sai. Sabi ko, wow, ano to? Parang Throwback Thursday ba to? Sakto, Thursday. Sabi ko, Throwback Thursday ba to? Bakit ganun yung mga sound tripan? So, hinayaan ko lang. Hanggang medyo may mga random na Eraserheads, may mga random na parokya ni Edgar na off na siya sa off na siya sa era. No? Kasi yung mga era na yun, mga nasa 2005, 2006. Tapos nag-play yung Blue Sky ng Hale, yung Kahit Pa Nung Hale. Grabe tong Kahit Pa Nung Hale, guys, ha. Ito yung isa sa pinapakinggan ko tuwing umaga. Tuwing napapakinggan ko yung Hale na Kahit Pa, naaalala ko yung high school days. Feeling ko parang second year high school pa lang ako. Third year high school pala. Hindi ko na maalala. Basta high school ako nung papasok ako sa Maranata sa Caloocan. Magpi-play yung Hale sa TV kapag nanonood ako ng MTV, di kaya ng mix. Usually mix hinihintay mo yung top 10. Alam mo yung ganun. Nag-play yung Hale na Kahit Pa. Tapos parang ang saya ng parang gumaan yung pakaramdam ko. Parang panandalian na balik ako sa 2008 or 2006. Basta mga ganun. Nabalik ako sa panahon na yon. Sabi ko, shit. Parang eto pala yung pwede mong gawin sa sarili mo kung gusto mong mag-time travel. Ito yung parang simplest way of time traveling para sa akin. Kasi yung moment na yun, pinapakinggan ko yung kanta ng Kahit Pa ng Hale, nasa 2006 ako . Parang andun ako sa panahon na yun . Yung cellphone ko wala pang Facebook. Yung dipindot pa lang, text tawag lang. Tas wala kang ibang iisipin, papasok ka lang sa school, wala kang problema. Assignment mo lang. Wala kang problema sa baon kasi kakain ka naman sa bahay, hindi ka naman magugutom for the entire day. No, parang bumalik ako sa nakaraan pansamantala dahil sa kantang yon. Hanggang nagtuloy-tuloy na siya. Naging, ewan ko paano na-transition sa mga emo. Pero nagustuhan ko kasi na-transition siya sa punk emo, na-transition siya sa Green Day, na-transition siya sa yung mga tumugtog kanina, Sausin, na-transition siya sa Silverstein, yung kumanta ng Anthem of Our Dying Days. Basta yan. Yellow Card, Only One, Red Jumpsuit Apparatus, Your Guardian Angel, Face Down, Angels Cry, Cat and Mouse. Ano pa ba yung mga tumugtog dun? Grabe, sabi ko, pinabalik ako sa nakaraan neto, no? May gusto bang ipahiwatig sa akin tong music? Hanggang, dinama ko lang siya. Walang ginawa talaga. Nakahiga lang talaga ako. Or minsan uupo ako kapag nangali nilikod ko. Sound trip lang, nakapikit ako. Walang notification, walang habang may binabasa ako sa newsfeed ko, habang may nag-fiddle ako, nag-scroll ako sa hindi. Music lang tsaka ako. Tapos, time travel. Sabi ko, grabe to . Pwede to . Sabi ko parang, loophole to sa Matrix kung paano makakapag-time travel through music. No? Sabi ko next time kaya samahan ko ng magtitingin ako ng mga picture. Kasi wala pa masyadong picture ng mga panahon na yun. Hindi pa kasi uso yung mga camera na yung cellphone na may mga camera nun . Pero yun talaga, as in, ang sarap palang siguro itatry natin mag-meditate. Tas may mga ganong music, no? Time travel ulit tayo. Naramdaman ko talaga na
2006, naamoy ko yung uniforme ko, naamoy ko yung, naramdaman ko yung init sa balat. Pagpapasok ka, naramdaman ko yung ingay ng school. Hindi ko alam. Parang sobrang vivid nung vision ko na yun, na gusto ko siyang ulit-ulitin. No? Natatakot lang ako kasi baka ma-addict ako. No? Kasi mahirap pag ma-addict ka sa ganun. So, feeling ko iyaan na lang natin siya. Siguro gagawin natin pagka kailangan na. No? Yun lang, na ano lang ako, gusto ko lang i-share sa inyo na music talaga yung magtatawid sa ano mo eh. When words fail, music speaks. Yun yung motto ko dati nung emo ko eh. Parang musika talaga yung, kasi ako as a music lover, na nagko-compose din ako ng kanta, na gumagawa rin ako ng kanta. Ito yung isang expression mo na ano eh, tulad nga ng sabi ko sa mga previous na solo cast natin, ito yung isa sa mga way kung paano ma-express yung sarili mo na hindi mo kaya sabihin personally kung kanino man. No? Through poetry, through songs, through kung ano man yan na isinusulat mo, ginagawa mo. Diyan mo na-express yung totoong ikaw eh. Ikaw yun eh. Ikaw yung mismo yun. Kunyari gumawa ka ng kanta, ikaw yun. Storya mo yun eh. Kumbaga lahat yan nanggaling lang sa'yo dito. Siyempre may connection yun dito. Hindi mo naman maisip yung walang ganto. So sa mga nagko-compose ng kanta, mga gumagawa ng kanta, sobrang bilib ako, sobrang talented, sobrang daming magagaling gumawa ng kanta talaga na hindi lang talaga sila na bibigyan ng chance na, alam mo yun, makilala. Kasi sobrang tight ng competition eh. Totoo lang. Sobrang ano ng industry ng music. Ang daming magagaling na pwede mo makasabayan. Alam mo yung ganun. Siyempre, andyan yung mga backer system. Yun yung pangit eh. May mga backer system. Tapos yung iba may mga pera pang record. Diba? Ayun lang naman. Natuwa lang ako sa pinakinggan ko na music kanina. Grabe talaga yung playlist. As in, nagsimula siya sa kanta nila Bamboo. Isipin mo yun. Bamboo, Sponge Cola, Chico Sai. Chico Sai, grabe no? Na ako sa Chico Sai eh. Parang dati na badingan ako sa kanila. Sa totoo lang, nabadingan ako sa kanila. Kasi sabi ko, bakit ganito yung pinagkagawa nito mga tanga? Parang ang lalamya ako milos. Tapos yung mga pormahan nila, nung bago pa yung emo, bago pa sa paningin ko yung emo. Sabi, bakit ganito pinagkagawa nito mga to? Parang puro kabaklaan. Ganon. Hanggang sa naano ko na yung pala yun, emo is emotional. So, ganun nila express talaga yung self nila through music. Hanggang, yun, gusto ko na rin mga kanta nila. Seven Black Roses, The Promise, no? Vampire Social Club. Grabe yung Vampire Social Club. Naalala ko yung Vampire Social Club. Pumunta kami sa ang tawag dito? Sa Amoranto Stadium. Nakalimutan ko yun. Pulp SummerSlam, yan. Pulp SummerSlam sa Amoranto. Nung tumugtog yung Chico Sai, grabe, talaga ako. Maganda, ihi-ihi talaga ako. As in, talaga ako. Isipin mo, lasing na lasing ka. Tapos kinakantahan ka ng artist na favorite mo nung mga panahon na yun. Siyempre. Tapos, lahat kayo ng mga kasama mo, nag-iislaman, sumasabay sa kanta. Wala pang cellphone nung guys, wala pang video nung dati. As in, dadamahin mo talaga yung moment. You will live at the present moment na binayaran ko yung ticket ko para makinig dito para kantahan ako personally ng paborito kong artist. Hindi para videohan siya sa pagkakanta niya. Pwede ko nung panoorin sa YouTube yung kung ganun lang din di ba? So yun din yung isa sa mga gusto kong sa inyo guys. So, hindi naman natin maiwasan mag-video, syempre for memories, syempre for flex din, no? Para i-share natin sa mga tropa natin na, nanood ako ng concert, kunyari ni ganito. Pero, minimize mo lang. Kumbaga, okay niya mag-video ka ng mga 30 seconds, 1 minute. The rest of the concert, enjoy mo na. Live at the present moment. Diba? Kasi, kailan pa ba mauulit yan? Diba? Baka hindi na maulit yan eh. Baka yung moment na yun na pinapanood mo yung favorite artist mo, yun yung una tuli. Tapos mag-video ka pa, pwede mong panoorin sa YouTube yan. For sure may mag-a-upload yan na kagaya ng kuha mo. Live at the present moment. Yun lang din. Mga natututunan ko din sa mga napapanood ko na coaches. Ito na yung era na sobrang daming distraction. No? Ito na yung era na ang daming pwedeng
alam mo yun, magtanggal ng focus mo sa isang bagay. Ang daming bagay na pwede rin magpa-stress sa'yo, magpalungkot sa'yo. But if you live at the present moment, gusto kong bumili ng cellphone na hindi naman dipindot. Huwag naman dun sa barbaric era. Hindi naman tayo pupunta sa ganong kaluma. Yung kahit pa paano Nokia Express Music. Kunyari ganon. Yun, para sa akin, uubra yun. Kaso hindi no? Yung means of communication kasi yan, wala ng text messages. Tsaka phone call siguro, may ilan-ilan. Pero mostly, data-driven na So, WhatsApp, Line, Telegram, Viber, Messenger, lalo, 'di ba? Yun na yung parang main communication ngayon Hindi na siya kagaya dati na text tsaka tawag lang Though gusto kong sanang magganon, bumili ng phone na yung alam mo yun, wala masyadong distraction. No? Siguro bibili ako ng phone na hindi ko alam gamitin. Ang alam ko lang gamitin doon kunyari yung means of communication, camera. No? Tsaka YouTube. Yun na lang siguro. Kasi yung phone ko ngayon, Android yan. Pinakukuha ko ngayon, phone to gamit ko Ang dami kong pwedeng gawin Diba? May mga kung ano-ano kung pinag-i-install dyan. May mga minomodify ako. Makalikot ako dati pa. So, ayoko ng stock lang. Siguro it's time na, no? To live more. Mas enjoyin natin rather, no? Yung buhay kesa sa mga distractions. Madali kasi tayo ma-distract sa totoo lang. Tulad nga no, shinare ko sa inyo na nakinig ako ng music. Hindi ko naman ini-expect na mababalik ako sa nakaraan. Gusto ko lang talaga mag-relax. Gusto ko lang makinig ng music tas umupo, makinig, chill lang ng ganun. Pero daming tumakbo sa utak ko. Ganun pala, no? Ganun pala kapag nasa flow ka na. No? Nasa, ka na, tawag dito, sumasabay ka na sa agos ng musika. Diba? Parang nadadala ka talaga kung saan-saan. Andun yung memories, andun yung sobrang vivid talaga guys. Ang weird nga nawiwirdohan nga ako minsan Parang ako lang ba nakakaranas ng ganito? Nararanasan nyo rin yung ganito? No? Comment nyo down below kung nakaranas kayo ng ganito na nakikinig kayo ng music tas bumalik kayo sa nakaraan. No? Parang na-relive nyo yung moment na yon. No? Pag may narinig kayo music, bigla ba may nagkikick in na memory sa inyo na parang, naalala ko nung ganito. Parang ganun. May mga ganun ba kayo? Mga, ano ba yun? Sabihin natin time travel moments gamit ang musika. Kasi kumbaga sa ngayon, hindi ko naman sasabi na pangit yung mga music pero may value kasi yung music dati. No? Parang naging parte na siya ng pagkatao mo. Sa bagay ng mga panahon kasi dati, pagka nakinig ka ng music, kunyari yung cassette tape tsaka CD, pakikinggan mo siya, habang binabasa mo yung lyrics, nakasama na binili mo sa cassette tape or di kaya sa CD. Minsan may lyrics yun di ba? Tapos yung buong album, papakinggan mo siya from track 1 hanggang track 18 kung ilang track man yan. Tapos babasahin mo yung lyrics, kakantahin mo, di ba? Parang aalamin mo talaga yung kanta. Hindi tulad ngayon kasi ang daling i-skip, ang daling, alam mo yun, i-fast forward yung lyrics minsan available naman sa Google tapos mali-mali pa yung pagkakaintindi mo sa lyrics, no? So, hindi na siya kagaya dati. Naalala ko nga, nabibili pa yung mga songbook dati sa National Bookstore. Minsan may mga typo pa doon, minsan mali-mali pa yung lyrics, minsan mali-mali yung chords, no? Anyway, nakakamiss yung ganong era. Minsan nakakamiss din yung kulang sa technology. Parang sobrang kapag ka nasa era ka na available lahat through technology, through internet, doon mo na lang nire-rely lahat Hindi ka na gumagalaw. Alam mo yun? Advantage niya is mapapadali nga yung mga proseso kaysa naman ikaw yung gumalaw, yung computer na lang pagagalawin mo, yung internet na lang pagagalawin mo, di kaya AI na lang ang gagawa para sa'yo. The thing is, wala ka ng silbi, wala ka ng ginawa. Kung hindi mo na nagagampanan yung buhay mo.
lahat inasa mo na lang sa internet, no? So, yun lang. Ngayon, iniisip ko nga mag-nature trip eh. Tapos, ano lang, iPad. Bumili ako ng ganito guys, oh. Pakita ko sa inyo. Ito yung gamit ko. Minsan, pag naglalakad ako sa labas. iPad na, ano lang to, China lang to. Maglalakad lang ako sa labas, may dala lang ako ng 50 dirhams. Ito lang. Cellphone ko iwan. Wala, ito lang talaga. Para wala talaga akong dahilan para mag-cellphone. Tapos i-enjoyin ko lang yung moment, i-enjoyin ko lang yung labas, aamuyin ko lang yung amoy dagat, yung amoy ng park, yung amoy ng kalsada. Habang nakikinig ako sa music ko, no? Walang, kumbaga, oras ko sa sarili ko. Kumbaga, akin tong moment na to, no? Yun yung isa sa mga bagay na gusto kong gawin recently. Parang mas gusto kong bigyan ng, alam mo yun, indulgence yung sarili ko kaysa sa mga ibang bagay. Kasi ang dami ng kabullshitan sa mundo eh, di ba? Ang dami ng distractions, ang dami ng, alam mo yun, basta ang daming kabullshitan na nakakaumay din. Minsan, nakaka-stress. No? So, para ma-feed ko din yung inner peace ko, ma-feed ko din yung, alam mo yun, magkaroon ako ng extreme self-care. Yan lang. Oras ko to. Diba? Kung may tumawag sa cellphone ko, hindi ko masasagot yan. Nasa bahay yan. Asa labas ako, maghintay ka. Parang ganun. Yun na yung, ano ko ngayon, yun na yung parang nagiging mindset ko recently, guys. Parang kung may kailangan ka, maghintay ka ng available oras na ibibigay ko sa'yo. Diba? Kung may moment ako para sa sarili ko, hindi pwedeng maangkin ng kahit sino man. No? Natutunan ko kasi to guys doon sa mga pinapanood kong coaches. Kay Ras Huson talaga. Lagi kong sinasabi to sa mga vlogs ko saka sa mga solo cast natin. No? Isa sa tinuro niya kasi yung extreme self-care na start of the day, ginagawa niya, nagme-meditate siya or parang basta yung may oras siya nilalaan para sa sarili niya. 4 hours nga siya maglaan eh. Ang oras para sa sarili niya. Ako 2 oras lang ako maglaan. Pagkagising ko, maglalakad ako. Magme-meditate ako ng mga 15 minutes. Maglalakad na ako mga 1 oras, 2 oras. Minsan jogging. Yun nga, yung mga galakas natin. Dapat nga hindi na ako nag-video nun eh. Kaso, wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. No? So, ayun nga. Anyways, yun yung ginagawa niya. Naglalaan na siya ng oras sa sarili niya. Finifeed niya na yung needs ng sarili niya. Para the entire day, the rest of the day, kumbaga may tulungan man siya, may gawin man siya, tapos hindi ma-return yung favor sa kanya, according sa sabi niya, okay lang. Kumbaga parang, ano yun eh, pinaglaanan kita ng oras, kunyari. Tapos, hindi ka naman nakinig pala sa mga sinasabi ko. Para sa kanya, okay lang yun. Kasi nabigyan ko na ng sarili. Kumbaga, yung oras na binigay ko sa'yo, extra na lang yan eh. Sobra na lang. Ano lang eh, umapaw na lang yan eh. Apaw na lang yan. Dahil sobrang nabigyan ko na ng pagmamahal at oras yung sarili ko, the rest namang ibibigay sa inyo, yung mga umaapaw na lang sa baso ko. Kung magaganon. Kung hindi mo ako bigyan something in return, okay lang. Hindi naman sa'yo manggagaling yung blessings eh. Kay God manggagaling yung blessings ko eh. Parang sobrang ganda ng ano niya. Ang ganda ng prinsipyo niya pagdating sa ganun. Doon ako na ano sa kanya. Doon ako naniwala. Kasi halos parehas kami ng belief eh. Nag-try ako ng iba't ibang religion. Oo, ngayon Muslim ako. Pero dati akong born again, dati akong Kristiyano, dati akong Moonist, dati akong kung ano naman pinasok kong religion, no? Pero until now, feeling ko mas maganda pa rin yung ano ka. Para sa akin lang, hindi ko masasabi sa lahat. May kanya-kanya tayong belief. Ito naman tayo sa religion topic eh, no? Ano lang, parang mas nakikita ko lang, nahanap ko lang yung peace ko dun sa ginagawa niya. Na one true God, sa kanya ang source, sa kanya galing lahat. Anak niya tayo lahat. Anak niya ako, anak niya ikaw. At lahat ng creation niya sa mundo, deserve natin na mga anak niya. No? May kanya-kanya kasing belief eh. May iba na, basta kanya-kanya tayo ng belief. Mas gusto ko lang yung belief niya.
Alam mo yung gano'n? Kasi parang sobrang payapa ng belief niya, eh, 'di ba? Parang isipin mo walang hell yung belief, 'di ba? Ang saya nun. Ako dati pa sinasabi ko, actually hindi ko pa kilala si Rasuson nun. Sinasabi ko wala namang hell, eh, 'di ba? Kung meron mang hell, ano pa bang pwede mong gawin sa hell na hindi mo pwedeng gawin dito sa mundo? Eh, 'di ba same lang din naman. Lahat ng kagaguhan dun pwede mo rin namang gawin dito sa mundo. So, what's the difference? Baka mamaya ito na nga yung hell, eh, 'di ba? Who knows? So, ayun lang. Ayun lang naman yung ano, yung mga tumatakbo sa isip ko recently. Layo na naging topic natin. Nagsimula tayo sa music, time travel, tas ngayon eto, ano. Ano lang, yun lang. Yun lang yung mga gusto kong i-share sa inyo, guys, no. Kung meron talaga kayong time, panoorin nyo yung mga podcast, mga content ni Ras Huson. Yan. Russjuson. Ano lang, pag naglalakad kayo, nasa work kayo, gusto nyo may pinapakinggan kayo habang may ginagawa, give it a try. Give it a try, guys. Hindi kayo madidisappoint. Ano na siya? Para sa akin, awakening siya. Ano yun? Ito na yung moment of awakening. Parang marami kang marirealize sa mga sinasabi niya na sobrang logical talaga. Sobrang logical, sobrang totoo at sobrang applicable lalo sa panahon ngayon. No? Nakakatawa lang. Yun lang naman gusto kong i-share. Pag uwi ko ng Pilipinas, gusto kong attendan yung ano niya, discovery session niya. No? Medyo may kamahalan pero baka ganun talaga. Baka may dahilan kung bakit siya mahal. So, pag-iipunan natin pero since yun nga, according sa mga tinuturo niya, connected tayo sa source, no? Kumbaga, abundance. Sobrang abundant natin, makukuha natin yan. No? Yun lang naman. Tsaka, gusto ko rin makasama yung mga ganong klaseng tao. Gusto ko rin mabilong sa circle ng ganon. Yung ganong klaseng circle. Kasi, andun yung peace, andun yung wealth, andun yung mental, mental and spiritual peace. Andun yung wealth. Andun yung health. Andun yung lahat na kailangan mo maging para maging malupit ka, maging limitless ka, no? So, why not give it a try? Baka yun na lang yung kulang sa buhay ko. Tignan natin, let's see. Andito, marami pa tayong gagawin, Actually, may mga pagtatravelan pa tayo mga iba't ibang bansa sa mga susunod na linggo. No, i-share natin yan sa inyo, guys, sa vlog natin na binubuo. Nag-create na uli ako ng vlog natin, no? Paki-like and share na lang dito sa C. Chavez na isa pa mga vlog natin yan. Yan, ipopost ko na lang dyan sa baba yung link nung natin, ng channel natin. Puro mga vlogs yun. Ano yung mga vlogs ko nung nagbagyo kami, ano yung mga vlogs ko nung basta maraming vlogs ang nandun, no? So, ayun lang naman. Muli ako nagpapasalamat sa inyo, guys, sa pagsubaybay sa atin ngayong gabi. Si Chavez na naman nga pala to. Pakisubscribe na lang sa mga tropa natin dyan. Kung ayaw nyo mag-subscribe, guys, walang problema. Walang pilitan to. Pakishare na lang to sa mga taong sa tingin nyo makaka-relate na mga gantong klaseng usapan, no? Yung mga tropa natin na mahilig din sa music. Ano ba yung parang sa tingin nyo na music na nagdadala sa inyo sa nakaraan? Or parang sobrang memorable ng music na to. Ano yung dahilan? Bakit naging memorable siya sa'yo? No? So, yun naman. Si Chavez ulit. And maraming salamat sa pagsubaybay, guys. Mga Boss Lodi Amo. See you sa ating mga susunod na solocast.